Okay, tara, pag-usapan natin yung isang bagay na parang laging nasa isip natin pero aminin na natin, ang hirap-hirap gawin, ang pag-iipon. Lalo na kung minimum wage earner ka. Pero paano ko sabihin ko sa'yo na may diskarte para dyan? Kasi yun talaga yung unang feeling, di ba? Pagtingin mo sa sahod mo, tapos sa listahan ng mga bayarin, parang, paano? Paano ako mag-iipon dito? Minsan parang isang malaking joke lang talaga yung salitang savings. Nako, ramdam kita. Pero ito yung totoo. Oo, mahirap. Walang magsasabing madali yan. Pero alam mo, yung mahirap, hindi yan ibig sabihin ng imposible. Kailangan lang talaga natin ng tamang diskarte. Yung talagang Pinoy style na paraan para malusutan natin tong challenge na to. At dito mismo nagsisimula ang lahat. Alam mo, bago pa natin silipin yung laman ng wallet natin, kailangan muna nating ayusin yung nasa isip natin. Kasi ang totoong sikreto sa pag-iipon, wala yan sa kung gaano kalaki yung pera mo. Nasa kung paano mo yan tinitingnan. Dito kasi maraming nagkakamali Yung akala nila para masabing nag-iipon ka, kailangan libo-libo agad yung tinatabi mo. Pero hindi yan yung goal. Ang tunay na laban dito ay yung pagbuo ng habit. Mas importante yung pagiging consistent, yung laging may naitatabi, kahit gaano pa yung kaliit, kaysa yung isang bagsakang malaki tapos wala na. At para masimulan yung habit na yan, hindi mo kailangan ng malaking pera. Ang kailangan mo lang, 20 pesos. oo, 20 pesos lang. Yan na yun. Isipin mo to bilang starting point mo. Yung pinakaunang hakbang sa pagbuo ng isang napakalakas na ugali. Baka iniisip mo, ano naman mararating ng 20 pesos ko? Well, tignan natin. Yang 20 pesos kada araw, 600 piso yan sa isang buwan. Baka sa tingin ng iba maliit, pero teka, yan ay 600 piso na hindi mo ginastos. 600 piso na pundasyon na ng savings mo. Biglang, oy, parang kaya pala. Nagiging totoo at abot kamay. At dito na pumapasok yung pinaka-importanteng aral. Pakinggan mo ito mabuti. Kung hindi ka marunong mag-ipon habang maliit pa kita mo, hindi ka rin mag-ipon kahit lumaki na yan. Bakit ka mo? Kasi ang pag-iipon, isa yung skill, isang disiplina na kailangan mong sanayin. Sa huli, lumalabas na hindi talaga pera ang problema Ang problema, ugali. Kasi kapag na-master mo na yung ugali ng pagtatabi habang limitado pa yung resources mo, isipin mo na lang kung gaano na lang yan kadali para sa'yo kapag lumaki na yung kita mo. Yon ang tunay na investment. So paano nga ba natin sisimulan yung pagbabago ng ugali na yan? Okay, relax. Hindi mo kailangan gawin lahat ng sabay-sabay. Ito yung 5 simpleng diskarte, parang starter kit mo na pwede mong simulan ngayon din. Okay, una sa lahat at pinakamahalaga, unahin mo ang sarili mo. Ito yung save first. Pagkatanggap mo ng sahod, bago pa yan mapunta sa bill, sa kung ano-ano, itabi mo na agad kahit 5% lang. Isipin mo yan bilang bayad sa future you. Pangalawa, itrack mo lahat ng gastos mo. Kailangan mong malaman kung saan ba talaga napupunta bawat piso para makita mo kung saan ka pwedeng magbawas. Pangatlo, ito classic to, magbaon ka. Alam kong basic pero grabe, ang laki ng matitipid mo kung magluluto ka sa bahay. Pang-apat, gumamit ka ng sistema. Pwedeng yung luma, yung cash envelopes, o kung mas techy ka, subukan mo yung G-Save jar sa GCash. Ang importante, may purpose bawat pera mo. At pang-5, please lang, bigyan mo ng reward yung sarili mo. Kahit maliit lang para hindi ka ma-burnout. Kailangan mo ng small wins para manatili kang ganado sa journey na to. Tandaan mo to ha, bawat maliit na hakbang na ginagawa mo, may malaking epekto yan sa katagalan. Bawat pisong na itatabi mo, parang boto yan para sa future self mo. Huwag mong mamaliitin yung effort mo. At habang ginagawa mo to, isang mahalagang paalala, huwag mong ikukumpara ang simula mo sa gitna ng paglalakbay ng iba kasi may kanya-kanya tayong journey. Ang mahalaga, nagsimula ka at tuloy-tuloy ka lang umuusad kahit paunti-unti. Isipin mo na lang to, yung 20 pesos na naitabi mo, mas malaki yan ng walang hanggan kesa sa 0 pesos. Mas manalo yan kesa sa perang ginastos mo sa isang bagay na hindi mo na nga matandaan kinabukasan, di ba? Bawat sentimo, tagumpay yan. So para buuin natin, ano yung mga dapat nating tandaan? Una, ang pag-iipon ay ugali, hindi halaga. Pangalawa, magsimula ka sa kaya mo. Kahit 20 pesos lang yan, okay lang. Pangatlo, yung maliliit at tuloy-tuloy na hakbang, yan ang nagiging malalaking resulta. At pang-apat, yung progress mo, sa'yo lang yang, ipagdiwang mo. Okay, ngayong alam mo na kung paano simula ng habit ng pag-iipon, heto na ang susunod na tanong.
Handa ka na bang buuin ang iyong unang financial safety net, yung tinatawag na emergency fund? Yan ang susunod nating pag-uusapan. Tara, sabay-sabay nating palaguin yung ipon natin, one baby step at a time.